Sa Brightmoor, Detroit, dumating si Tess sa bahay na ni-rent niya online pero nang buksan niya ang lockbox para kunin sana ang susi, wala siyang nakita sa loob kaya agad niyang tinawagan ang booking agent pero voicemail lang ang sumagot habang ini-ignore niya rin ang paulit-ulit na tawag ng ex niya. Tapos napansin niya na may ilaw sa loob ng bahay kaya kinatok niya ang pinto at laking gulat niya nang isang lalaking nagngangalang Keith ang magbukas nito. Ipinaliwanag ni Keith na siya rin ang kasalukuyang umuupo sa bahay at doon nila nalaman na nagkaroon ng double booking ang agent. Dahil malakas ang ulan, pinapasok muna ni Keith si Tess at ipinakita pa niya ang booking confirmation niya bilang patunay na nagsasabi siya ng totoo. Sinubukan ni Tess na maghanap ng hotel pero puno na raw lahat dahil may medical convention sa lugar kaya kinumbinsi siya ni Keith na mag-share na lang sila sa bahay ngayong gabi at ibinigay pa nito kay Tess ang kama habang siya naman ay sa couch matutulog. Habang nasa kwarto, nakita ni Tess ang wallet ni Keith kaya palihim niyang pinicturean ang ID nito bago ibinalik. Pagkatapos niyang maligo, bumalik siya sa sala at nadatnan si Keith na naghihintay na may dalang wine. Tumanggi man si Tess sa una, pumayag din siyang makipagkwentuhan at sinabi niyang napunta siya roon para sa job interview kasama ang documentary filmmaker na si Catherine habang ibinahagi naman ni Keith na ang susunod na documentary ni Catherine ay tungkol sa Detroit Music Collective na isa siya sa mga founder. Dahil pareho silang may koneksyon sa parehong tao, naging komportable sila sa isa't isa at tumagal ng ilang oras ang usapan hanggang sa napainom na rin si Tess. Pagsapit ng hating gabi, nagising siya dahil sa tunog ng pag-creak ng pinto at may narinig pa siyang nakakakilabot na sigaw kaya napansin niyang bukas na ang pinto ng kwarto niya. Paglabas niya, nakita niyang si Keith pala ang gumagawa ng kakaibang ingay habang binabangungot sa couch kaya nilapitan niya ito at inalag habang tinatawag ang pangalan nito. Noong una ay walang reaksyon si Keith pero nang ulitin niya, bigla itong nagulat sa paggising dahilan para mapasigaw rin si Tess sa takot. Tinanong niya si Keith kung binuksan ba nito ang pinto ng kwarto niya pero mariin itong itinanggi kaya bumalik na lang si Tess sa silid at siniguradong nakalak ang pinto bago matulog ulit. Kinaumagahan, nagising siya at nakita ang note mula kay Keith na nagsasabing umalis muna ito at good luck sa interview niya. Habang palabas ng bahay, iniwan ni Tess ang susi sa lockbox at doon niya napansin sa liwanag ng araw na halos lahat pala ng bahay sa neighborhood ay wasak at abandonado maliban sa bahay na inuupahan niya. Pagdating niya sa cafe para sa interview kasama si Catherine, nagulat ito nang malaman kung saan siya nakatira at binalaan siyang delikado ang lugar na iyon. Pagbalik ni Tess sa bahay, may isang homeless man na nagngangalang Andre ang pilit kumukuha ng atensyon niya at habang mabilis itong tumatakbo papunta sa kanya, dali-daling kinuha ni Tess ang susi sa lockbox at nakapasok agad sa bahay bago pa siya maabyutan ng lalaki. Paulit-ulit na binubugbog ni Andre ang pinto habang sinasabihan si Tess na lumabas at hindi nito pinapansin kahit paulit-ulit siyang pinapaalis. Habang nakasilip sa bintana at binabantayan ng lalaki, tumawag si Tess sa pulis pero sinabi sa kanya na wala raw available unit sa ngayon. Maya-maya, pumunta siya sa banyo pero napansin niyang walang toilet paper kaya hinanap niya ito sa buong bahay hanggang sa mapilitan siyang bumaba sa basement. Doon niya nakita ang toilet paper at mabilis na kumuha ng isang roll pero nang paalis na siya, bigla niyang nadiskubre na kusa palang nagsara at naglock ang pinto ng basement. Kahit anong yuga niya rito ay hindi ito bumubukas at wala rin siyang matawagan dahil naiwan niya ang cellphone sa taas. Nasa kanya rin ang main key kaya hindi rin makakapasok si Keith kapag bumalik ito. Habang naghahanap siya ng paraan para mabuksan ang pinto, may nakita siyang lubad na lumalabas mula sa butas sa dingding at nang hilahin niya ito, bumukas ang isang secret door. Madilim ang loob kaya hindi muna niya ito pinansin. Lumipas ang ilang oras at nainip na si Tess kaya gumamit siya ng salamin para i-reflect ang ilaw ng basement papunta sa loob ng secret room. Dahil doon, nakita niya ang isang makitid na hallway kaya tinuloy niya ang pagpasok hanggang sa may makita siyang isa pang pinto. Pagbukas niya rito at pag-on ng ilaw, tumambad ang isang lumang kutson, timba, camera, at madugong handprint sa dingding. Sa sobrang takot, agad siyang tumakbo pabalik sa basement. Biglang may kumatok ng malakas sa main door kaya sumilip siya sa bintana at nakita niyang bumalik na si Keith. Agad niyang pinukpok ang bintana hanggang sa mapansin siya nito at nabuksan ni Keith ang bintana mula sa labas para maibigay ni Tess ang susi. Pagkapasok nila sa bahay, ikinuwento agad ni Tess ang nakita niyang secret room pero hindi agad naniwala si Keith at sinabi nitong normal lang daw na may mga lumang gamit sa basement. Gusto nang umalis ni Tess pero pinigilan siya ni Keith at sinabing silipin muna niya ang lugar dahil baka kailanganin din niya ng tulong kung matrap siya roon. Ilang segundo matapos bumaba si Keith sa basement, bigla na lang itong tumigil sa pagsagot kaya kinabahan si Tess at sinundan siya pababa.
Muntik nang magsara ulit ang pinto ng basement pero this time ay napigilan niya ito. Mabilis siyang umakyat para kumuha ng upuan na ginamit niyang pangharang sa pinto bago bumalik sa secret room. Pagdating niya roon, wala na si Keith kaya ginamit niya ang ilaw ng cellphone para tingnan ang paligid at doon niya napansin ang isa pang nakatagong pinto na hindi niya nakita kanina. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang sobrang creepy na tunnel. Bigla niyang narinig si Keith na humihingi ng tulong kaya kahit nanginginig sa takot ay naglakas loob siyang pumasok sa tunnel. Paglampas niya sa isang gate, nakita niya ang ilang bakanteng cages na may mga mangkok sa loob at habang umiiyak sa takot ay ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa may biglang gumalaw at magpagulat sa kanya pero si Keith lang pala iyon. Nanginginig din ito sa takot at sinabi niyang may kumagat daw sa kanya. Nagdesisyon sina Tess at Keith na kailangan na nilang tumakas pero hindi sila magkasundo kung saan ang tamang daan palabas kaya nauwi sila sa pagtatalo. Bigla na lang lumitaw sa hallway ang isang hubad at napakapangit na babae na parang halimaw at agad nitong sinunggaban si Keith bago pa ulit-ulit na ibinangga ang ulo nito sa pader hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon ay humarap ang halimaw kay Tess habang sumisigaw ng nakakakilabot. Samantala, isang successful actor na nagngangalang AJ ang nagmamaneho malapit sa beach nang tawagan siya ng producers niya at sabihin na inaakusahan siya ng co-star niya ng abuse kaya tinanggal na siya sa proyekto. Habang todo tanggi at nagpapanik si AJ, sinabi rin ng producers na nasa media na ang buong isyo kaya tuluyan siyang natulala at huminto muna sa tabi ng dagat para titigan ang karagatan. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita siya sa accountant niya na nagsabing hindi niya kakayaning bayaran ng abogado habang pinapanatili ang magastos niyang lifestyle lalo na't wala nang gustong kumuha sa kanya sa industriya kaya kailangan na niyang magbenta ng ilang assets. Sinabi pa ng accountant na aalis na rin ito sa trabaho. Pagkatapos noon, lumipad si AJ papuntang Detroit at napansin niyang laman na talaga ng balita ang iskandalo niya kaya kailangan niyang magtago muna. Kinagabihan, dumating siya sa Brightmoor at doon nabunyag na siya pala ang totoong may-ari ng misteryosong bahay at plano niya itong ibenta. Pagkakita niya sa kotse ni Tess sa labas, pumasok siya sa bahay at nakita niyang may upuan na nakaharang sa basement door kaya inalis niya ito at isinara ang basement. Napansin din niya ang mga gamit ni Tess at Keith sa iba't ibang parte ng bahay pero wala siyang nakitang tao. Tinawagan niya ang house agent at sinabi nitong wala namang bukang doon sa loob ng ilang linggo kaya inisip ni AJ na baka may mga squatters lang na nakapasok sa bahay pero wala nang pakialam doon ang agent kaya ibinaba nito ang tawag. Maya-maya, pumunta si AJ sa isang bar kasama ang kaibigan niya at inamin niyang may ginawa nga siya sa co-star niya pero para sa kanya ay hindi naman iyon malaking bagay at galit pa niyang ininsulto ang babae dahil sisirain daw nito ang career niya. Pagbalik niya sa bahay, nag-iwan siya ng voicemail sa co-star niya para mag-sorry kahit pinagbawalan siya ng abogado niyang kausapin ito. Kinaumagahan, nagising si AJ na sobrang lala ng hangover hanggang sa mapasok siya. Habang kinakalkal niya ang mga abandonadong bag at malita sa bahay, nakita niya ang laptop ni Tess at pangalan nito sa screen pero hindi niya mabuksan dahil may password. Nang makita niya ang mga susi sa mesa, napansin niyang hindi na gumagana ang ilaw sa basement kaya sumigaw siya para tingnan kung may tao pero walang sumasagot. Maya-maya ay may narinig siyang kakaibang tunog kaya inisip niyang naroon pa rin ang mga squatters. Dahil doon, nagsuot siya ng damit at kumuha ng kutsilyo at flashlight bago bumaba sa basement. Habang nag-iikot siya roon, muli niyang narinig ang ingay at nakita ang lubid kaya hinailan niya ito at nadiskubre ang secret door. Hindi nagtagal ay nakita niya ang creepy na kwarto pero imbes na matakot ay natuwa pa siya. Agad siyang bumalik sa sala at nag-search online kung tataas ba ang value ng bahay kapag may underground space at doon niya nalaman na pwede pala niyang i-list ng hiwalay ang basement para mas mahal ang bentahan. Dahil doon, kumuha siya ng measuring tape at excited na bumalik sa ilalim para sukatin ang mga secret areas. Inilipat pa ni AJ ang kama para lang masukat ng maayos ang secret room at kitang-kita na wala talaga siyang pakialam kung gaano ka-creepy ang lugar o kung ano ang ibig sabihin ng mga gamit na naroon. Kalaunan, nakita niya ang isa pang pinto at lalo siyang na-excite nang tumambad ang mahabang tunnel. Habang tuloy-tuloy siya sa pagsukat ng buong lugar, may narinig siyang music kaya sinundan niya ito hanggang makarating sa isa na namang kwarto na may napakabahong amoy. Punong-puno ng lumang kumot ang sahig at may maliit na TV na nagpapatugtog ng video ng isang ina na nagpapakain ng sanggol. Biglang may humila sa measuring tape kaya binitawan agad ni AJ ito habang pinapanood na mawala sa dilim ng tunnel. Nang makarinig siya ng kakaibang tunog, agad siyang tumakbo pero aksidente siyang nadapa at nabitawan ng flashlight na nagsimulang magloko. Kahit mahina na ang ilaw,
Sapat pa rin iyon para makita niya ang halimaw na babae na mabilis na papalapit hanggang halos nasa harap na mismo ng mukha niya habang ungol ng ungol. Dahil sa takot, tumakbo ulit si AJ pero nauwi siya sa pagkahulog sa isang malalim na butas at nasaktan ang braso niya. Matapos takpan ng halimaw ang butas gamit ang takip, biglang nagulat si AJ nang may humawak sa kanya at tinakpan ang bibig niya. Si Tess pala iyon at agad siyang pinatahimik, biglang nag-flashback ang kwento sa year na 1982 kung kailan maayos at tahimik pa ang neighborhood. Doon ipinakita na ang orihinal na may-ari ng bahay ay isang lalaking nagngangalang Frank. Isang araw, pumunta siya sa grocery para bumili ng mga gamit para sa home birth pero habang pauwi na sana siya, may napansin siyang magandang babae kaya sinundan niya ito hanggang sa bahay nito. Halatang hindi iyon ang unang beses na ginawa niya dahil may nakahanda na siyang disguise sa trunk ng kotse niya. Nagpanggap siyang electrician at sinabi sa babae na chine-check niya ang mga bahay sa lugar dahil may power outage raw. Pinapasok siya ng babae at habang hindi ito nakatingin, palihim na pumunta si Frank sa banyo para i-unlock ang bintana. Pag-uwi niya sa sarili niyang bahay, kinausap siya ng kapitbahay niya at sinabing ibinebenta na nito ang bahay dahil pabagsak na raw ang neighborhood pero buong yabang na sinabi ni Frank na hinding-hindi siya aalis doon. Pagpasok niya sa bahay, dinala niya ang mga grocery sa basement habang maririnig sa ilalim ang sigaw ng isang babae. Sa kasalukuyan, sinabi ni Tess kay AJ na manatiling kalmado para hindi magalit ang halimaw. Maya-maya, lumitaw ang nilalang habang may hawak na baby bottle at walang pag-aalinlangang uminom si Tess rito habang sinasabihan si AJ na gawin din iyon dahil gusto raw ng halimaw na tratuhin sila bilang mga sanggol niya. Tumanggi si AJ kaya bumaba mismo sa butas ang halimaw. Marahan itong hinaplos ang ulo ni Tess habang tinatawag itong baby pero agresibo naman itong sinunggaban ang leeg ni AJ habang galit na umuungol. Bigla nitong kinaladkad si AJ palabas ng butas papunta sa TV room kung saan pilit siyang pinainom ng gatas habang pinapanood ang video sa telebisyon. Dahil naiwan bukas ang takip ng butas, mabilis na kinuha ni Tess ang flashlight ni AJ at paulit-ulit na tumalon hanggang sa tuluyan siyang makalabas. Habang naglalakad siya sa tunnel para makatakas, aksidente niyang natapakan ang measuring tape at ang tunog nito ang nagpaalerto sa halimaw. Mabilis na tumakbo si Tess pabalik sa basement pero malas niyang nadatnan na nakalock ang pinto at kahit paulit-ulit niya itong sip-in ay hindi ito bumukas. Dahil wala na siyang choice, binasag niya ang bintana ng basement at pilit na gumapang palabas pero mabagal siya at halos maabyutan na ng halimaw. Buti na lang at dumating si Andre at tinulungan siyang makalabas bago pa siya maabot ng nilalang. Sinabi ni Andre na matagal na niyang alam ang tungkol sa halimaw at pinayuhan niya si Tess na iwan na si AJ dahil may mas masahol pa raw na bagay sa loob ng bahay. Pero iginiit ni Tess na kailangan niyang iligtas si AJ kahit sinabi ni Andre na lumalabas lang ang halimaw sa gabi at papatayin siya nito kapag nakita siya. Samantala, sa loob ng tunnels, umalis si AJ sa TV room habang ginagamit ang ilaw ng cellphone niya para maghanap ng daan. Kalaunan ay may nakita siyang bell na nakakabit sa power line kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isa na namang pinto. Maya-maya ay dumating ang halimaw pero bigla rin itong umatras nang makita siyang nakatayo malapit sa pintong iyon. Pagpasok ni AJ sa bagong kwarto, tumambad ang sangkatutak na basura pati mga lumang damit, furniture, at isa pang TV. Sa kama, nagulat siya nang makita ang matandang si Frank na buhay pa. May mga senadoryas itong ginagawa para humingi ng tubig kaya binigyan siya ni AJ ng bote pero hindi niya maintindihan ang kasunod na senadoryas kaya inilapit na lang niya ang maliit na mesa sa kama. Habang nag-iikot si AJ sa kwarto, may nakita siyang mga lumang VHS tapes at nang panoorin niya ang mga ito, natuklasan niyang recordings pala iyon ng lahat ng babaeng inabuso ni Frank sa basement. Sa sobrang galit at pagkasuklim, sinigawan ni AJ si Frank pero bigla na lang kumuha ng baril ang matanda mula sa mesa at binaril ang sarili niya. Samantala, umalis si Tess sa lugar at pumunta sa pinakamalapit na gas station para makahiram ng telepono at tumawag sa 911. Nang dumating ang mga pulis, dinala niya ang mga ito sa bahay at ikinwento ang lahat ng nangyari pero hindi sila naniwala at tumanggi silang pasukin ang bahay dahil wala raw silang warrant. Dahil desperado na, binasag ni Tess ang bintana ng sala para makapasok ulit at kunin ang susi ng kotse niya. Pagkasakay niya sa sasakyan, lumabas mula sa bahay ang halimaw habang galit na umuungol kaya mabilis na pinaandar ni Tess ang kotse at paulit-ulit niyang binangga ang nilalang sa pader hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang bumabalik si Tess sa loob ng bahay, nakuha naman ni AJ ang baril at umalis sa kwarto ni Frank.
Habang naglalakad siya sa tunnel, may narinig siyang kilos kaya agad siyang nagpaputok ngunit laking gulat niya nang si Tess pala ang nataman at bumaon ang bala sa balakang nito. Agad siyang nagpanik at binuhat si Tess palabas ng bahay habang napapansin nilang nawawala na ang halimaw. Dahil naiwan ni AJ ang mga susi niya sa tunnels, napilitan silang tumakbo hanggang sa makita nila si Andre na nagdala sa kanila sa hideout niya at doon niya ikinwento ang tunay na nangyari. Ayon kay Andre, si Frank ay isang serial abuser na hindi kailanman umalis sa neighborhood at dinadala nito ang lahat ng biktima niya sa basement para buntisin. Kalaunan, pati raw ang mga anak ng mga biktima ay binubuntis din nito kaya paulit-ulit na nagkaroon ng inbreeding sa loob ng maraming taon. Ang halimaw na babae ang resulta ng lahat ng iyon, ipinanganak siya sa basement at doon na namuhay sa loob ng 40 years. Samantala, desperado namang tulungan ni AJ si Tess dahil gusto niyang patunayan na hindi siya masamang tao at nais niyang itama ang mga kasalanang nagawa niya sa mga taong nasaktan niya noon. Gusto sana ni AJ na umalis agad pero sinabi ni Andre na kailangan muna nilang magtago hanggang sumikat ang araw dahil ligtas sila roon at hindi pa raw kailanman nakapasok ang halimaw sa hideout niya. Ngunit bigla na lang sumabog ang pinto at pumasok ang nilalang. Agad nitong dinakma si Andre at brutal na pinunit ang braso nito bago pa ulit-ulit na hampasin hanggang sa mamatay. Dahil doon, mabilis na tumakbo sina Tess at AJ pero hindi sila makatalon sa bakod dahil may barbed wire kaya umakyat na lang sila sa hagdan ng water tower. Pagdating nila sa tuktok, inilabas ni AJ ang baril pero aksidente niya itong nabitawan. Dahil desperado siyang makaligtas, gumawa siya ng nakakagulat na desisyon at ginawang distraction si Tess para makatakas siya. Nang makarating sa taas ang halimaw, biglang hinatak ni AJ si Tess sa buhok at itinulak pababa ng tower habang sinisigawan ng nilalang na kunin ang baby nito. Agad namang tumalon ng halimaw pababa at iyon ang huling nakita ni Tess bago siya mawalan ng malay. Makalipas ang ilang segundo, sumilip si AJ sa ibaba at nakita niya ang dalawang katawan na nakahandusay sa lupa. Bumaba siya at nakita rin sa wakas ang butas sa bakod na pwede niyang daanan palabas. Habang pinupulot niya ang baril, nilapitan niya ang mga katawan at nagulat siyang buhay pa pala si Tess. Lumabas na sinalo pala siya ng halimaw sa pagbagsak kaya ito ang tumanggap ng matinding impact para hindi mamatay si Tess. Habang umiiyak at humihingi ng tawad si AJ dahil daw nagpanik lang siya, tinulungan niyang gumalaw si Tess pero biglang nagising ang halimaw at mabilis nitong sinunggaban si AJ. Ipinasok nito ang mga daliri sa mata ni AJ bago brutal na hinati ang ulo nito sa dalawa. Pagkatapos noon, gumawa ng malulungkot na tunog ang halimaw nang makita nito ang sugat ni Tess dahil tila gusto niya itong tulungan pero hindi niya alam kung paano. Kinuha ni Tess ang baril at itinapat ito sa nilalang habang tinatawag naman siya nito na baby at marahang hinahawakan ang noo niya. Kahit ganoon, nagpaputok pa rin si Tess at tinamaan sa ulo ang halimaw hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa wakas, nakalabas na rin si Tess sa bangungot na bahay na iyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang videos na kagaya nito. Salamat sa panonood.